Di naman nagtagal ay sinundo na siya ni Darius sa kanyang kwarto. Maaga pa ang oras dahil nasa 7:00 pa lang iyon. Magkaakbay pa silang sumakay ng elevator papuntang 3rd floor. Parang na-excite naman siya kung ano ba talaga ang sorpresa sa kanya ni Darius. Pagkarating nila ng 3rd floor ay iginaya na siya nito sa kwarto nito. Pagdating nila roon ay kinabahan na siya. Pumasok sila sa room ni Darius at napakadilim roon. Kaya napahawak siya sa braso nito. "Wait lang sweetheart, pindutin ko muna ang switch," sabi pa ni Darius. Nang mapindot nito ang switch, ay biglang nagliwanag ang buong paligid sa loob ng kwarto. Namangha siya sa nakita. Isang magandang tarpaulin iyon na may magagandang design sa bawat giliran. At picture nilang dalawa ang kanyang nakikita. At may nakalagay na Happy First Mansari. May nakita siyang nakahanda sa maliit na mesa roon. Mga masasarap na pagkain iyon at may imported na wine. Meron ding masarap na cake sa gitna ng mesa. Di siya makapaniwala na mag-e-effort ng ganoon si Darius para lang sa kanilang first mansari nito. "Surprise! Happy first mansari, sweetheart," sabi nito sa kanya, sabay kabig at halik nito sa labi niya. "Happy first mansari din, Darius. Na-surprise talaga ako. Pasensya ka na. Nakalimutan kong 1 month na pala tayo," sabi niya rito na hindi mapigilan din ang kanyang nararamdamang kilig. "Dito tayo mag-dinner. Ide-date sana kita. Kaya lang, naisip kong maibang style naman. Ipinapaayos ko ito kanina ng lihim sa mga katulong. At gusto kong magsaya tayo ngayong gabi sa first mansari natin." "Wait, may ibibigay pa ako sa'yo," ani sa kanya. "Ano yan, Darius?" tanong niya rito. "Sana, huwag mo akong biguin, Sarah," sabi pa nito na ipinagtataka naman niya. "Ipinaayos ko ito ng lihim sa mga katulong at gusto kong magsaya tayo ngayong gabi sa first mansari natin. Wait, may nakalimutan ako. May ibibigay nga pala ako sa'yo," ani nito sa kanya. "Ano yun, Darius?" tanong niya na parang nakakaramdam naman ng kaba. "Sana, huwag mo akong biguin, Sarah," sabi pa nito na ipinagtataka naman niya. May kinuha ito sa bulsa na isang black jewelry box ang nakita niya at binuksan nito iyon. Namangha pa siya nang makita ang isang napakagandang mamahaling gold na singsing. May kinuha ito sa bulsa. Isang black jewelry box ang nakita niya at binuksan nito iyon. Namangha pa siya nang makita ang isang napakagandang mamahaling gold na singsing. "Maaari mo ba akong pakasalan, Sarah?" biglang tanong nito sa kanya na talagang ikinagulat naman niya. Nagpo-propose na ba talaga ito sa kanya? "Ha? Kasal?" Kinabahang sambit pa niya na napatitig sa magandang singsing bilang engagement ring na ibibigay nito sa kanya. "Bakit? Ayaw mo ba? Bibiguin mo ba ako ngayon, Sarah?" Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. "Hindi, Darius. Papayag ako," tugon naman niya rito. "Thank you so much, Sarah. Sobrang happy ako sa pagpayag mo magpakasal sa akin," sabi ni Darius at natutuwang isinuot nito sa kanya ang engagement ring na ibinigay nito. Nakadama rin ng tuwa si Sarah. Hindi niya napigilang maging masaya sa araw na iyon. Hindi na muna niya iisipin ang susunod na mga mangyayari. Sa ngayon, ay magsaya muna siya sa piling ni Kuya Darius. Kumain na sila ng kanilang dinner. Masaya nilang pinagsaluhan ang nakahandang pagkain sa mesa nito sa loob ng kwarto nito. Mga 1 oras din sila sa pagkain nila. Nang kapwa na sila matapos sa pagkain, ay tumigis ito ng wine sa bawat kopitang nakahanda para sa kanila at nag-inuman sila nito. Napansin naman ni Sarah ang kakaibang mga titig sa kanya ni Darius. Napakagwapo talaga nito, lalo na kung tumitig ito. Ang matatamis nitong mga ngiti ay nakakadagdag pa iyon sa karisma nito. Pero napakasayang ng lahat dahil hindi siya pwedeng maging masaya forever sa piling ng asawa ng kanyang yumaong kapatid. Patuloy sila sa pag-iinom habang siya naman ay napatatlong kopita lang dahil parang umiikot na ang kanyang paningin dahil hindi talaga siya sanay sa pag-iinom. Lumipas pa ang kalahating oras
ay biglang napatayo si Darius at nilapitan siya nito. Nakita kasi nitong napahawak siya sa kanyang noo. Nang pag-angat niya ng tingin rito, ay sinalubong agad siya sa mainit na mga halik nito. Tinugon naman niya iyon. Sa isip niya ay bahala na dahil muling uminit na naman ang kanyang buong katawan. At sa oras at gabi na yun, ay may nangyari kay Darius at kay Sarah. Lumipas ang ilang oras, ay malumanay siyang hinalik-halikan ni Darius sa kanyang muka upang maibsan man lang ang sakit na nararamdaman niya sa lubusang pag-angkin nito at pinunasan nito ang kanyang noo habang patuloy siya nitong inaangkin. Parang nawalan si Sarah ng lakas dahil sa pagod. Ni wala siyang ganang magsalita. Bumaling at yumakap na lang siya kay Darius. Nakadama naman ng tuwa si Darius at napangiti nang yumakap sa kanya si Sarah na hindi na nakapagsalita pa at sumiksik pa ito sa kanyang dibdib. Hinila na lang ni Darius ang makapal na kumot at kinumot niya iyon sa kanilang kapwa-hubad na mga katawan ni Sarah. Saglit lang napagod si Darius at parang nawala na rin iyon at kaagad. Pero ramdam naman niya ang pagod ni Sarah. Alam niyang naninibago lang ito sa nangyari ngayon sa kanila. Niyakap na lang din niya ito at ipinikitang mga mata. Kapwa-hubad ang kanilang mga katawan habang magkayakap na natutulog ng gabing iyon. Maya-maya napansin na talaga ni Darius na nakatulog na si Sarah dahil napagod niya talaga ito. Saglit siyang bumangon at binuksan ang lampshade at pinatay ang ilaw. Kaya tanging lampshade na lang ang nagbibigay liwanag sa kanyang buong kwarto. Muli siyang tumabi kay Sarah at muli itong niyakap at tuluyan na ring natulog. Ang sarap matulog, nakayakap niya ang babaeng minamahal niya. Sa gitna ng gabi naman ay nagising si Sarah. Nakapulupot sa kanyang katawan ang mga bisig ni Darius. Ngunit parang kulang pa ang init ng katawan nitong iyon dahil sa kanyang panginginig. Sobrang nilalamig siya at lalo pang napabaluktot at sumiksik rito. Nanginginig talaga siya at tagos iyon hanggang buto niya. Nakahubad kasi siya at aircon pa ang kwartong iyon ni Darius. Subalit napansin naman niyang parang ang init ng kanyang hininga. Di naman niya ang kanyang katawan at noo. Doon niya napansin na sobrang init pala niya. Kumilos siya at pilit iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya agad ang sinag ng lampshade na siyang tanging nagbibigay liwanag sa kwartong iyon ni Darius. Kinabahan naman siya nang parang umiikot ang kanyang paningin kasabay ng sobrang panggiginaw niya. Nangangatal na siya at parang ang sama ng kanyang pakiramdam. Diyos ko, nilalagnat ata siya. Darius? Sambit niya at panggigising rito. Hindi naman agad nagising ito sa pagsambit niya rito, kaya sunod-sunod na niya itong ginising habang nanginginig na siya sa sobrang lamig at panggiginaw. Gusto niyang patayin nito ang aircon at gusto niya rin sanang magbihis, ngunit parang hindi niya kayang bumangon. Nilalamig ako, Darius. Sobrang lamig. Nanginginig ng wika niya rito. Mabilis itong bumangon at tinungo ang aircon at pinatay iyon. Agad itong bumalik sa kanya at pinulot ang kanyang mga damit. At ito mismo ang nagpasuot sa kanya. Pagkatapos niyang masuotan ito, ay nagmamadali naman itong tumungo sa closet nito at kumuha ng jacket. Ipinasuot agad nito iyon sa kanya. Kumuha na rin ito ng gamot sa drawer ng desk nito at tubig sa baso. At ipinainom iyon kay Sarah. Kasalanan ko ito. Nilagnat ka dahil sa nangyari sa atin. Sabi pa ni Darius. Okay lang, huwag kang mag-alala. Mahinang tugon ni Sarah habang yakap ang sarili kahit may suot na itong damit at jacket. Idagdag pa ang makapal na kumot na nakabalot rito. Tumabi na muli ng higa sa kanya si Darius at niyakap na rin siya nito. Pasensya ka na, natamaan ka sa unang beses natin. Mahal na mahal kita, Sarah. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita pababayaan. At malapit na ang graduation mo. I-schedule na agad natin ang kasal natin. Lalo na't may nangyari na sa atin. Sabi nito sa kanya habang haplos-haplos nito ang kanyang buhok sa bandang noo. Thank you, sweetheart. Tugon naman niya rito. Natuwa naman si Darius nang marinig nitong tinawag na rin siya ni Sarah ng sweetheart.
Ang sarap iyon pakinggan. Kung hindi lang sana ito nilagnat at natamaan, ay gusto na rin sana niyang muling galawin ito. Parang kailan lang. At ang bilis ng panahon. Nang dumating ito sa kanyang buhay ay bata pa lang ito. Naalala pa niyang medyo yagit ito noong kinuha nila ito noon sa tiyahin ni Leia. Ngunit dati na niyang napapansin na magandang bata ito. Noon pa, kahit hindi nakapag-ayos sa sarili. Mas maganda pa ito kay Leia. At unti-unting lumilitaw talaga ang ganda nito nang nakapagbihis na ito ng maayos at naaalaga ng sarili sa kanyang poder. May kakaiba na siyang nararamdaman rito noon pa lang habang nagdadalaga ito. Ngunit pinigilan lang niya ang kanyang sarili dahil hindi naman siya masamang tao na tutuklawin niya ang kapatid ng kanyang asawa. At nang mawala na si Leia ay mas lalong na-attract siya kay Sarah at kahit anong pigil niya ay mas tumitindi pa iyon ng tumitindi. Sa isip niya di na masama kung maging sila ng kapatid ng kanyang asawa dahil wala na ito. At isa pa, hindi naman talaga niya tunay na minahal si Leia at lalo na't nagkamali at nagloko ito sa kanya na siyang dahilan upang nadala din siya sa mga pang-aakit ng kanyang dating kasingtahan na si Martina. Hanggang sa nag-suicide si Leia ng napakababaw lang na dahilan na kung iisipin ay ito ang unang nagloko sa kanya. Napahugot hininga na lang si Darius at pinaglit na sa kanyang isipan ang takbo ng mga pangyayaring nakalipas. Tinitigan niya ang muling nakatulog na si Sarah. Sana ay akin ka na habang buhay, Sarah. Wika pa niya rito at patuloy na hinahaplos-haplos ang buhok nito. Hindi agad muling nakatulog si Darius na binantayan ang may lagnat na dalagang katabi. Mga kalahating oras siguro mula nang binihisan at pinainom niya ito ng gamot, ay napansin niyang pawis na pawis ito. Bumangon ulit siya at kinuhaan ng kumot at jacket si Sarah. Kumilos naman ito, pero di ito nagmulat ng mga mata nito at patuloy lang na natutulog. Basa nga ito kaya kumuha siya ng maliit na towel at pinunasan ito. Hindi na nga ito giniginaw pero may konting init pa ito sa katawan. Pagkatapos niyang mapunasan ito, ay muli siyang tumabi rito. Kumilos itong muli at napayakap sa kanya, kaya may ngiti sa labing napayakap na rin siya rito. Pagsapit ng madaling araw, ay si Sarah naman ang nagising at si Darius naman ang tulog na tulog. Habang nakayapos sa kanya, napansin ni Sarah na wala na siyang jacket at kumot. Akala niya ay nananaginip lang siya na hinubaran siya ng jacket ni Darius at pinunasan. Totoo pala iyon at hindi pa naginip. Nakita niya ang towel sa kanyang tabi. Ang sarap palang mag-alaga at pagmahal ni Darius. Nakadama naman siya ng pagkauhaw kaya dahan-dahan siyang bumangon upang uminom ng tubig na nasa ibabaw ng maliit na table. Ngunit pagbangon niya ay napaingit siya nang maramdaman pa rin ng kirot sa kanyang ibaba. Kinabukasan ay nakaramdam ng hiya si Sarah. Nang maaga pa lang ay kinuha at niligpit na ng katulong na si Belen ang mga pinagkainan nila ni Darius. At may hinatid rin si Nanay Perla na kanilang almusal doon. Nakangiti lang sa kanya si Nanay Perla na alam niyang natutuwa ito. Nakaupo lang siya sa ibabaw ng kama ni Darius habang si Darius ay nasa banyo. Hindi siya basta-bastang makakakilos ng maayos dahil sa pangangalay at pagkirot pa rin ng kanyang ibaba. Kaya nananatiling nakaupo lang siya. Nakakahiya naman, Nanay Perla. Sabi pa niya rito, pero di niya pinahalata na may masakit sa kanya. Dahil mas lalo siyang mahihiya, kaya di siya tumatayo at nananatili lamang nakaupo. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Huwag ka nang mahiya pa, Sarah. Boto naman kaming lahat pati na ang mga magulang ni Sir Darius na kayong dalawa ang magkatuluyan. Kaya huwag kang mahihiya. Malapit na rin ang kasal nyo. Sa susunod na buwan ay graduation mo na. At mga 2 linggo na lang. Pagkatapos ay kasal na rin ninyo ni Sir Darius. Engage ka na sa kanya. Congrats, Iha. Sabi pa nito. Nakasanayan na talaga siya nitong tawaging Iha. Pakiramdam niya tuloy ay anak talaga siya nito. Kaya isa rin si Nanay Perla sa mga mamimiss niya kung sakaling siya aalis.
Next opening ng klase ay papasok na rin sa school si Luis. Kaya kapwa na nasa school ang kanyang mga pamangkin. At lihim lang niyang madalo ang mga ito kung mamimiss na niya ang mga ito ng sobra. Kung sakaling siya'y aalis na talaga. Tama ba kaya ang desisyon niya? Nasasaktan siya ngayon pa lang. Pero hindi naman niya maaatim sa kanyang konsensya na tuloy ang palitan ng atelier niya sa buhay ng asawa nito. Parang nasasaktan din siya kung iisipin na siya mismo ang pamapalit sa pwesto ng kanyang ate. Nakokonsensya siya lalo na't nag-suicide talaga ito dahil may ibang kahumaling na babae noon si Darius. Mahal na niya si Darius, pero naguguluhan siya kung ano ang mananaig dapat. Ang pag-ibig ba niya kay Darius o ang paghihigante at pagkakonsensya para sa kanyang pumanaw na kapatid? Sarah? Untag pa ni Nanay Perla nang makitang biglang may malalim siyang iniisip. Bakit po, Nanay? Napapitlag naman niyang tanong at nakatingin rito. Anong iniisip mo? Huwag ka nang mag-isip ng masama, Sarah. O siya, lalabas na ako. Kumain na kayo ni Sir Darius. Sabi pa nito na hindi na hinihintay na siya'y sasagot pa. Sige po, Nanay Perla. Tugon naman niya rito. Paglabas naman ni Darius ay fresh na ito at bagong ligo. Good morning, sweetheart. Masaya at nakangiting bati nito sa kanya. Good morning din, Darius. Tugon niya rito. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Tanong nito sa kanya. Hindi pa masyado. Tila nahihiyang sagot pa niya rito. Kailangang makapag-almusal na agad tayo upang iinom ka na ng gamot mo. Sabi nito sa kanya. Wait lang, hintayin mo ko dyan, magbabanyo muna ako. Anya rito. Pakiramdam niya ay ang lagkit-lagkit na niya dahil di pa siya nakapaghugas mula sa nangyari sa kanila nito kagabi. At ang kanyang ibaba ay dapat niyang mahugasan. Sige, magbanyo ka na sweetheart at hihintayin kita. Sabi nito sa kanya na tinitingnan na naman siya nito. Parang pati kay Darius ay nakaramdam din siya ng hiya, lalo na sa paraan ng mga titig nito ngayon sa kanya. Tumayo siya at muling naramdaman niya ang kirot, ngunit pilit na pinanormal niya ang kilos at paghahakbang dahil nakakahiyang mapagmasdan siya nitong paika-ikang maglakad. Napatalikod na siya rito at alam niyang pinagmasdan siya nito habang humahakbang papuntang banyo. Pagdating naman niya sa loob ng banyo ay agad niyang hinubad ang pang-ibabang suot at hinugasan ng kanyang harapan. Mas lalong humapdi na naman nang nahugasan niya ang perlas niya. Parang nakakahiyang isipin ito, lalo na't nilagnat pa siya matapos makuha ni Darius. Totoo talaga ang hula niya na baka lalagnatin siya. Pero heto na ito, at di naman niya pinagsisihan ng lahat na naibigay niya kay Darius ang kanyang pagkababae. Pagkatapos naman niyang nahugasan at nalinis ang kanyang perlas, ay muli na niyang sinuot ang kanyang pambahay niyang panjama. Hindi na niya ibinalik ang kanyang underwear at nilabhan na lang iyon saglit at isinampay roon sa loob. Lumabas naman agad siya mula sa banyo na medyo panatag na ang kanyang pakiramdam dahil nakapaghugas na siya ng harapan. Naabutan niyang nakapwesto na si Darius sa mesa at siya na lang ang hinihintay nito. Okay ka lang ba, sweetheart? Agad nitong tanong at saglit na tinapunan ng tingin ang medyo mahinang paglalakad niya. Ha? Oo naman, okay lang ako, Darius. Sagot naman niya agad dito. Umupo naman siya agad sa harap nito. Tinititigan na naman siya nito. I'm so sorry, Sarah. Masyado kitang nasaktan. Pero don't worry, sweetheart. Mawawala din yan agad. Inom ka ngayon ng gamot. Sabi pa nito sa kanya. Okay, sige. Iinom ako mamaya. Anya rito na wala siyang mahagilap na ibang isasagot, kundi iyon lang. Sige na, kumain na tayo. Para pagkatapos ay sabay na tayong bumaba. Nakangiting wika nito. Nagsimula na nga silang kumain. First monthsary lang nila, pero parang feeling niya tuloy ay bagong kasal sila ni Darius. Kakaibang mansari na kailanman ay di niya malilimutan. Sarah, maya-maya sambit nito sa kanyang pangalan habang patuloy silang kumakain. Bakit, Darius? Natigil din niyang tanong at sabay tingin rito. Thank you for loving me too. You won't regret it.
I will love you for the rest of my life. Seryosong wika nito sa kanya. Kahit anong pagsubok ay mamahalin mo pa rin ba ako, Darius? At hindi ipagpapalit sa iba? Tanong naman niya rito. Yes, mamahalin kita. Isa lang ang ayaw ko. Ang sabi pa nito. Ano yun? Yung may iba pa, maliban sa akin. Wika pa nito sa kanya. Pero bakit mo nagawang lokohin si ate? Hate mo naman pala ang tungkol sa sinasabi mo. Di naman niya napigilang tanong. Parang nainis kasi siya na sabihin nitong ayaw nitong may iba, maliban rito. Pero ginawa naman ito sa kapatid niya. Natigilan naman si Darius sa kanyang sinabi. Sarah, magtatalo na naman ba tayo about sa kapatid mo? Ilang beses ko nang na-explain sa'yo lahat. Huwag na nating pag-usapan ng mga nakalipas na. Okay? Ayokong masira tayo dahil lang dyan. Ang mahalaga ay okay tayo at mahal natin ang isa't isa. Mariing wika nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita agad at nakipagtitigan lang rito. Siya naman ang unang nagbaba ng tingin. Ayaw na rin niyang makipagtalo rito dahil talagang masasaktan lang siya kung maririnig ang mga sagot nito sa kanya. Matapos silang kumain ng almusal, ay binigyan na rin siya nito ng gamot at ininom niya agad iyon. Sige na, bumaba na tayo. Nakakahiya na. Alam na ngayon ng lahat ng tao sa buong mansyon na kagabi pa ako rito. Sabi niya rito. Muli siyang kinabing nito at hinalikan. Sige, pero mamaya pupuntahan kita sa kwarto mo. Pwede? Nangaakit na tanong nito sa kanya. Ano? Pero bakit? Mulagat ang mga matang tanong niya. Muli nating subukan. Tama din, mamayang gabi na wala na ang sakit. Pilyong sabi nito sa kanya. Pero hindi pwede. Nainis niyang sabi rito. At natawa naman ito, sabay muling yapo sa kanya. Biro lang sweetheart, ang dali mo namang maniwala. Nakangiting wika nito. Kaya nakalma naman siya. Hays, ikaw talaga. Irap niya rito. Hindi pa nga nawala ang sakit at di nga siguradong mawawala ito ngayon. Tapos pagpaplanuhan na naman siya nito. Magkaakbay na naman sila habang lumabas ng kwarto at hanggang sa sila'y sumakay ng elevator. Agad siyang dumiretso na sa kanyang kwarto nang sila'y dumating na sa ibaba upang magpalit agad ng damit. Si Darius naman ay dumiretso na rin ito sa Grand Hall kung saan naroon nagtatambay ang mga magulang nito. Pagkapasok ni Sarah sa kanyang kwarto ay agad siyang napasilip sa salamin. Kung may nababago ba sa kanya ngayong di na siya pure na dalaga. Parang naninibago talaga siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya sa isang idlap ay biglang nagbago ang lahat sa kanyang katawan. Tiningnan talaga niya ang sarili sa salamin. Pwede namang makita kasi ang whole body niya roon dahil malaking salamin ang nasa kanyang kwarto. Napansin niyang matamlay ang kanyang hitsura pero ganoon pa rin naman ang kanyang katawan. Natatandaan kasi niya ang sinabi noon sa kanyang ina na mag-iiba daw ang katawan ng babae kung ito'y wala na. Napailing naman siyang lumayo sa salamin at naupo sa kama. Masyadong konsos siya ngayon sa kanyang katawan. Kagabi pa nga lang siya nakuha ni Darius. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang maalala na naiwan niya pala roon ang kanyang nilabhang panty sa loob ng banyo ng kwarto ni Darius. Pero naisip din niyang ano pang ikakahiya niya. Samantalang higit pa sa panty niya ang nakita nito kagabi. At higit pang nagawa nito. Magbihis na nga lang siya at magsuot ng undies dahil wala pala siyang suot. At pagkatapos ay i-relax niya ulit ang katawan dahil mamaya ay online class na niya. Ayaw niyang maging matamlay siyang tingnan sa kanilang online class mamaya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang graduation ni Sarah sa college. Kahit hindi siya with honors ay okay lang. Dahil mataas pa rin naman ang nakuha niyang mga marka. Sinamahan talaga siya ni Darius at ito ang nag-escort sa kanya habang siya'y pumapasok. Maraming naiinggit kay Sarah dahil sa kanyang gwapo at mayamang escort na kasintahang si Darius. Kaya lang ay parang nag-iba ang kanyang mood nang may marinig siyang isang grupo ng mga bagong graduate na nagchichismisan.
timing kasi na dumaan nang nilapitan niya ang kanyang kaibigan, kasama ang pamilya nito sa unahan, at saglit na iniwan muna si Darius. May ibibigay lang siyang graduation gift sa kanyang kaibigan at kaklaseng si Maya. Ang swerte naman ni Sarah Sanchez, no? Akalain mo, ang gwapo ng boyfriend niya. At halatang sobrang yaman dahil sa porma at sa kotse pa lang nito, ay malalaman mo ng ang yaman. Sabi ng isang babaeng estudyante na isa sa mga bagong graduate. Naks naman, alam niyo ba guys? Asawa naman kasi yan ng ate niyang nag-suicide dahil ng babae ang lalaking yan. Brother-in-law niya kaya yan. At binungwit naman niya. Hays! Sabi pa ng isa, sabay irap. Ano? Totoo ba yan? Sabad ng isa. Oo, kala nyo ha? Sagot pa ng isang chismosa. At natigil pa ang mga ito nang siya'y dumaan. Hindi niya tiningnan ang mga ito dahil sa sobrang hiya. Na well-known na pala siya na boyfriend niya si Darius, ang asawa ng kanyang atelia. Nang siya'y makalapit na sa kanyang kaibigan, ay binigay na niya agad ang kanyang gift rito at agad na humalik na. Nagtaka na lang ito nang agad siyang nagpaalam na parang wala sa kondisyon. Hoy Bes, bakit parang ang bigat ng pakiramdam mo tingnan? Di pa nga tayo nakakapagtsikahan, aalis ka na? Takang tanong nito. Pasensya ka na, hinihintay na kasi ako ni Darius. Alanganing sagot niya rito. Alam naman ni Maya lahat ng kanyang sekreto tungkol kay Darius. Matagal na niya itong kaibigan at kilala na siya nito. O sige na nga, thank you talaga dito Bes ha. Siyensya ka na, wala akong naibigay sa'yo. Alam mo na mahirap lang kami. Malungkot pa ang mukhang wika nito sa kanya. Okay lang yan Bes. Sige na, aalis na ako. Sabi niya at paalam niya rito. Pag uwi nila, ay nanatiling tahimik siya sa loob ng sasakyan ni Darius habang ito'y nagmamaneho. Napansin naman ni Darius ang kanyang katahimikan. Sweetheart, may nangyari ba? May problema ba? Tanong nito sa kanya. Napatda naman ng malalim na pag-iisip niya. Wala naman Darius. Sagot niya rito. Ngayong graduate ka na talaga, ay kailangan na kitang pakasalan Sarah. Nakaplano na yun, di ba? Magiging asawa na talaga kita at lagi ka nang nasa tabi ko. Sabi pa nito sa kanya. Salamat Darius. Tugon naman niya rito na hindi naman nagawang ngumiti man lang. Oh, bakit parang malungkot ka? Sabihin mo kung may problema ka sweetheart. Wika nito sa kanya na panay sulyap sa kanya habang ito'y nagmamaneho. Ha? Wala naman talaga akong problema, Darius. Pasensya ka na. Medyo di lang ako kondisyon ngayon. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pangangatwiran pa niya rito. Ano? Kung ganoon, kailangan mo magpahinga agad, sweetheart. Kung darating na tayo sa bahay. Sabi nito sa kanya. Siya nga pala, sweetheart. May gift ako para sa'yo. Mamaya ibibigay ko pagdating natin. Graduation gift ko para sa'yo. Sabi ni Darius sa kanya. Talaga? Nakakahiya. Ang dami-dami mo na talagang naibigay sa akin, Darius. Thank you so much, sweetheart. Sabi pa niya rito. Ano naman kaya ang gift nito para sa kanya? Sobrang bait ni Darius at ramdam na ramdam niya ang labis na talagang pagmamahal nito sa kanya. At napakasayang lang ng lahat na iyon dahil iiwan din niya ito at pati na ang lahat na ibinigay nito sa kanya ay iiwan din niya at di nadadalhin sa pag-alis. Handa na ba kaya siyang iwanan si Darius? Sumisikip tuloy muli ang dibdib niya sa kanyang iniisip. Pagkarating nila sa mansyon, ay pinapahinga na siya nito sa kanyang kwarto dahil sa sinabi niyang medyo masama ang pakiramdam niya. Mga nasa 3:00 pa ng hapon nang sila'y dumating sa mansyon mula sa kanyang graduation. Napagod din naman siya, kaya talagang nagpapahinga din siya sa kanyang kwarto. Pero ang totoo, nakakapagpahina talaga sa kanya ang narinig na chismis kanina. Maya-maya'y kumatok na sa kanyang kwarto at binuksan naman niya agad iyon. Si Darius ang bumungad sa kanyang pintuan. Pinapasok niya agad ito at sabay silang unaupo sa kanyang kama. Heto ang gift na sinasabi ko sa'yo, sweetheart. Tanggapin mo. Sana magustuhan mo ito, Sarah.
Sabi nito sa kanya at sabay iniabot sa kanya ang maliit na kahon na nakabalot ng wrapper. Nagtaka naman siya kung ano iyon. Bakit sobrang liit ng kahon na karton na iyon? Ano ang laman nito? Open it, sweetheart. Utos pa nito sa kanya. Binuksan naman niya iyon. Namangha siya nang makitang susi iyon ng isang mamahaling kotse. Napalunok siya ng laway. Sobrang mahal naman ng gift nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita na tiningnan yung bagong susi. Nagustuhan mo ba, sweetheart? Tanong pa nito sa kanya. Darius, sobra na ito eh. Reklamo niya rito.